Grabe, lakas talaga ng current. Walang, maliban sa mga bata na lokal dito, walang magta-try na maligo dyan sa gitna. Hello po. Hello po, Welcome po sa DM Rhea Campsite Review. welcome po uli kayo. Ang campsite na i-review natin ngayon ay Skyler Riverside and Campsite. Campsite. Ito ay matatagpuan sa Barangay Malapad, Real, Quezon. Ilagpas lamang ng Balabag Falls. Papuntang Real proper, ito naman ay papuntang Malapad, Barangay Malapad. So dito tayo ngayon, kakanan tayo. Yan, ikutin natin. Dalawa pa lang kami ngayon na campers na nandito. Couples, dalawang couples. Medyo na iba yung position ng mga kubo ngayon. Dati, sa unang punta natin, dito yung mga kubo. Tabi-tabi dito yung tatlong kubo. Sa ngayon, nilapit yung kubo dito sa malapit sa ilog mismo. Yan, tabi-tabi oh. May open kubo, mayroon namang A-house. Mayroon namang na malalaki at maliliit. Ayan, nandun pa rin nakatira yung may-ari at caretaker. Ate, may internet na kayo? Opo po. Ay, may tindahan na kayo ah. Ayun, dati kasi wala silang tindahan, ngayon may tindahan na sila. Ayan, tsaka mayroong pisonet. Inaayos pa yung pisonet. So dito yung kubo na yan ay pwede rin matulugan sa taas. Sa baba ay pwedeng galawan. Ano? Inaantay natin yung kasamahan natin ng mga riders, hindi pa dumarating. Lapit tayo sa ilog. Dati dito kami naglagay ng tent. Ngayon medyo mabato na. So mahirap. At nauna na tayo dun sa pwestuhan natin. So ito yung kanilang floating balsa. Tinatanggal nila dahil sobrang lakas ng agos ng ilog ngayon. May tulay dito, ang palatandaan na kayo ay nandito na malapit sa Skyler ay tulay. Bago magtulay, ito na yon. Ngayon, puntahan natin yung kanilang gripo. Somehow dito naglagay sana sila ng lababo dito. Ayan, ito pa rin ang kanilang gripo. Ayan na. Ayan, sinasala-sala lang. Ayan, yan ay pwedeng gamitin sa pagluto at pwede rin sa, sabi ng mga lokal, dito sila nagiinom. So sana magawa sila ng lababo dito para pag naguhugas yung mga campers o kaya yung mga guests nila ay pwedeng makapaghugas sa mga plato dyan ay kainan. Dito, ito pa rin ang CR nya, pero nadagdagan ng CR. Nay, nadagdagan po, no? Dalawa na ang CR. Oh, yan. Sila po ang may-ari dito. At maintain nila yung cleanliness ng lugar. Ito pang CR dati, yung unang punta namin, at mayroon ng bago doon. Ayan. Malakas ang gripo. Ayan, dito pwede maglatag ng mga tent dito. Dati, pumunta kami dito, mga kasamahan namin ay dito naglatag ng tent.
Ayan, ikutan natin ang mga setup ng tent namin. Kahapon hindi ako nakaikot. Kagabi, grabing ulan. Yung mga tarp namin bumigay sa lakas ng hangin. Naiwan na ng tarp ko. Tabi-tabingin na yung mga tali. Ito yung tent namin. Ang gala namin ngayon ay Montana. Pang malupitang maulan kasi itong Montana. Ito yung kila Lance. Ito yung tent ni Makoy. Yan. Sa ilalim yan. May putik-putik pa yan. Tapos ito kay Kaloy. Bumalik si Kaloy yan. Nilagyan para panigurado dahil although automatic tent ang kanyang dala, baka tagusin. Ito naman gamit ni Joshua pero hindi siya dyan natulog. Ito yung kay Jess. Ayan, dito si Jess. Yung tent ni Jess sa ibandang ilalim may umaagos sa tubig. Nung malakas ang ulan, talagang inulan yan. Ngayon, dito yung tent nila yun. So, dito silang setup. Ito naman kay Ronel. Ang lakas ng ilog kung sa agos ng pag-uusapan. Actually, yung ordinary na tao, hindi kaya tawirin mula dito hanggang sa kabila ng straight. Tatawid ka man, baka matapon ka doon. Sobrang lakas ng agos. Yan o. Kaya maya-maya rin ay lilinaw din yan. Pero yan, sakto na paliguan yan. Kahit na yan ay may kaunting labo, pero malinis talaga yan. Dahil galing forest yung tubig. Pero, sabi lang namin dito, ito yung river na the best real. Yan, pupuntahan nyo. Bali lumalabas ang overnight dito ay 100 na. Dati 70 lang o 75. Tapos ang 10 pitching ay 200. Actually kung dito kayo mag 10 pitch sa mga graba na yan, masakit sa likod. At doon may area, tulad ng na-visit natin, may area na pwedeng paglatagan ng tent. Provided na nire-recommend ko na i-flatten pa yung iba na kung saan yung mga lubog tabunan ng lupa para hindi may stagnant yung water kapag umuulan, at lagyan ng mga kanal. Katulad nito, yung wala siyang canal system, kikita mo random yung direction ng water. Importante na sa isang campsite mayroong pagdadaluyan talaga yung tubig. Meron naman silang gripo para sa saing at saka panghugas ng plato. Pero ang drinking water, bibili na lang talaga sila sa labas. Tapos ang kuryente naman nila, meron silang kuryente. Ay, sa mga kubo, naglagay sila ng ilaw. Pero sa tent pitching area, wala silang nilagay na ilaw. Kasi ang alam nila, ang mga campers, magdadala ng sarili nilang ilaw. Ang meron sila ditong wifi, piso net. Ang marerecommend ko naman dito, katulad ng recommendation din namin ng una, magkaroon sila ng washing area. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin silang washing area. Meron lang gripo, kaya lang nasa lapag lang naguhugas ng plato yung mga guest nila. Ayan. Tapos, ang CR naman, siguro mas maganda, dagdagan din ng CR kasi dalawa lang ang CR nila. Kaya't ang score na maibibigay ko ay 95%. Sa akin naman, ito ay 95% din. Ang final grade nito ay 95%. Ito ay highly recommended natin sa mga campers na gusto ay malapit sa ilog. Ang moral lesson na natutunan namin sa campsite na ito ay solid. Solid foundation of companionship never break easily. Ang isang samahan na may solid or matatag na pundasyon
ay hindi masisira or matitinag kahit sa pagdaan ng panahon. Kahit minsan lang kayo magkita o magsama, wala pa ring pagbabago sa turingan ninyo. Nagkakaunawaan pa rin kayo. Napakasarap sa pakiramdam na alam mong mayroon kang mga tunay na kaibigan na solid ang turingan. Hindi ka huhusgahan sa pananamit, kilos at estado mo sa buhay. Kaya kang intindihin sa iyong pagkukulang. Hinding-hindi ka iiwan sa laban ng buhay. Lahat ng tao ay ito ang pinapangarap na makasama sa hirap at ginhawa. Sa lungkot at ligaya, nandyan lang sila. Hindi mo man sila maalala, naghihintay lang sila. Masarap makasama ang isang solid na pamilya. Sa science, kapag dinidescribe ang solid, madidefine ito sa compact arrangement ng mga particles. Mas compact, mas mataas ang density. Katulad din natin ang mga particles. Ang pakikipag-bind natin sa ating kapwa ay namumuhunan din ng energy. Mas pinaghihirapan ang isang bagay o samahan na pinundar, ito'y higit ding magtatagal. Huwag po natin gayahin ang yelo na nagkukunwaring compact at isang solid. Ito'y lulutang pa rin sa ibabaw ng tubig. Yan po ang moral lesson na natutunan namin sa campsite na ito. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. At abangan nyo pa ang susunod na campsite review na aming gagawin. Salamat po. Kaya naman, let's get closer to nature. Let's camp! Ang ganda ng gamit ni Makoy, oh. Ang sabitan. Galing. Ito ay lagayan ng mga paminta. Tapos kutsara siguro dito. Ito ay power bank to, Koy. Power bank. Hindi, yung ano yan, yung cassette stove. Stove. Mabigat din pala, no? Lutuan. Tuwali. Lutuan. Nabasa. Pwede sabit ng brief dito. Ito. Sa motor, di ko alam eh. Ilan ba sa motor? 42. Yan? Pag may angkas, 48. Sobrang laki. 36. Paano natin? Hindi, tansyahin. Pag matigas na, okay na yun. 35. O, 35 pa rin. Ayos ah. Teka mo yung, Hangin ang gulong si Makoy. Tingnan natin. Di pa ako nakakita kasi ng sumasabog na hinahanginan. Baka ngayon pa lang. Ito yan ay palaka. Ang palaka kasi ay matayog ang kanyang paghipad sa damong-gamong-gamo na gamo-gamong palaka. Ganun mag-bars. outdoor gear. Tapos ang nakalagay, no limit. Galing. So, ibig sabihin, kahit anong buhos, bagyo, unos, magkakanal ka, syempre. Sabi ko si May lang kasama mo. si Makoy. Si Makoy walang kasama. At si Kaloy, welcome back. Ang tagal niyo. Uy! Uy! Lasing na naman. Kala ko, lasing na kayo eh. Wala. Siso. Dito. Ha? Kanina pa kami. Ano pa kayo? Kanina. Di ba sa sensor? Mamaya pa si Enzo, mamaya hapon.